Mapagpalang umaga po sa naririyan. Ngayon ay may ipapakita tayo na dalawang kidlat. Ang kidlat na tinatawag natin na magnetic at ang kidlat naman na hindi magnetic. Ayun. Bali ang kidlat po na magnetic, ayan po. I-explain po natin, no? Ayun. Malakas maghigop sa magnetic metal at ito hindi siya nagmamagnet o malakas. Yan, baliktarin natin. Malakas at hindi siya magnetic. Yun. Mayroon po ako ditong karayom. No, karayom po 'yan. Explain po natin, no, kasi ang sa pagkakaintindi ng iba, ang kidlat ay magnetic. Okay po, no? Ayun, pakihawak nga. May karayom po tayo na ilalagay dito. Ay. I-explain po natin kung ano pagkatapos nito ang magnetic at hindi magnetic, no? Ayan. Pahintuin muna natin. Ngayon, hindi po yan gumagalaw yung mesa at magsasalita ako para hindi isipin ng iba na iniihipan ko yung karayom na yan. Ayan po. Kahit magtatahimik ko, ganon pa rin yan po, no? Ayan. Lumalayo siya. Kasi nga, yung negative na sinasabi, ito yung sinasabi rin ng mga antingero, no? Na iba, negative na hindi siya magnetic at ito naman tinatawag na positive. Yun, lumalayo siya. Baliktarin natin. Dumidikit siya. Pag dito, lumalayo. Pag dito, dumidikit. Ito, lumalayo. At ito, dumidikit. Ganito po, no? Ang explanation po natin, kaya siya dumidikit at lumalayo, may parte na sa tinatawag natin na magnetic, no, na isang like sa medyo nahihirapan ako mag-explain yung negative at positive ng kagaya sa mga speaker. Mayroon tayo nakikita diyan na yung pag binasag natin yung speaker, ang positive and positive hindi yan magdidikit. Pag tinulak mo, lalayo at lalayo yan. So, ang positive and negative, pag tinulak mo, kakapit po talaga yan. Ang nangyayari, ito yung positive, ito yung negative. Pero hindi natin basihan po yan na ito ay kidlat kapag ito ay ginamitan natin ng karayom na papasundin natin yung karayom at papadikitin natin yung karayom. Ang kidlat po kasi, depende po yan sa sinabugan na lugar kung saan ang parte ng lugar na yon ay nakahigop ng mga buhangin, ng mga buhangin na magnetic, no? Pero hindi po talaga yan basihan ang magnetic at hindi magnetic. Ang basihan po talaga ay aura. Mayroon po kasi nagdi-demonstrate nito para mabasihan daw ang kidlat ay mapapatunayan sa pamamaraan na pag gamit ng isang bato at karayom or lagay natin sa bowl para pag gumalaw siya, yan, sasabihin na ito ang tunay na kidlat o ang lakas. Yan, o. Hindi po yan basihan, no? Isa lang yan po na for entertainment lang. Ang basihan po talaga yan ay makita yung aura. Kung marunong po kayo magtingin ng mga mutya, makikita mo yan ang aura. At inaaurahan yan sa dito. Umiinit po yan ang bato at nagpapap. And then, may gumagapang na parang tumutusok na karayom. Iyon yung kidlat. Pag mutya naman, yan ay hinihigop yung palad, tapos pumapalo dito at pumapalo dito. Yan yung malakas na mga mutya or galing sa kalikasan. Pero hindi po yan basihan. Ang sinasabi ng ganyan,
na pinapakita rin ng iba na ito ay tunay na kidlat. Pag ganito, ito yung pagtitesting ng kidlat, no? Hindi po yan basihan. Depende po yan sa lugar, sa sinabugan ng kidlat. Kasi ito yung hindi magnetic, pag nilagyan natin ng susubukan natin yan, hindi tayo magbase sa magnetic talaga. Ang aura basihan. O di ba? Walang may umiikot or dumidikit. Hindi siya gumagalaw dahil po sa hindi siya magnetic. Hindi po basihan ang kidlat na magnetic or hindi magnetic. Basihan po ang aura. Kasi ang karamihan nakaintindi, ang sa pagkaintindi is magnetic lang talaga ang kidlat. Sana po naintindihan at naunawaan. Maraming salamat sa lahat-lahat sa naririyan at sumuporta. Maraming salamat sa inyo. God bless po.